sa Panginoon, sa awit po na yan. Tayo po ay mag-aral naman po ng salita po ng Diyos. Hilingan ko po tayo po tumayo pong lahat. At buksan po natin ang ating pong mga Bible sa Titus chapter 2. Yan, babasahin po natin yung verses 3 hanggang verse 5. Sige po. Meron po kayo sa screen. Pwede rin po sa own translation nyo po. Handa, basa. Sabihan mo rin ang matandang babae na maging magalang sa kanilang asal, hindi mapanirang puri, ni alipin man sa alak. Dapat silang magturo ng kabutihan upang kanilang maturuan ang mga kabataang babae na ibigin ng kanilang mga asawa, ibigin ng kanilang mga anak, maging matino, dalisay, masipag sa gawaing bahay, mabait na nagpapasakop sa kanilang asawa upang huwag lapastanganin ang salita ng Diyos. Tayo po mag-pray. Ama, marami pong salamat sa aming pong pagkakataon muli na ganapin ang kalooban mo, makinig ng inyo pong salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na hindi lang po kami makinig, kundi po tutugon po kami, Panginoon, sa aming pong napakinggan. Dalangin ko rin po, Panginoon, na sa kabila po ng init, ng aming pong naramdaman, bigyan niyo po kami ng strength na kami po ay makinig pa rin ng mahusay, Panginoon, ng mainam, na talagang mag-grip kami, Panginoon, ng inyo pong salita at ang pinakatugon namin ay gawin yan sa aming pong buhay. Kayo po magpala, Panginoon, ng aming pong paral ngayong pong hapon. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nakaupo na po tayo. Yan. Si Pedro po ay 6 na taong gulang na bata. Siya po ay aktibo. Sabihin, talagang makulit at pasaway, takbo po ng takbo. At curious siya sa lahat ng kanyang makita, lahat tinahawakan niya. Isang araw, ay pinagsabihan po siya ng kanyang tatay. Sabi niya, anak, huwag mong idudot-dot o huwag mong hawakan yung saksakan ng kuryente. Dahil kung hindi, maaari kang mapahamak o masaktan. Gayon din yung sabi ng kanyang nanay. Paalala lang kanyang nanay, anak, huwag mong hawakan yung saksakan ng kuryente. Kasi baka ikaw ay makuryente at masaktan. Pero po kahit na sa kabila nung patuloy na paalala ng mga magulang ni Pedro, ginawa niya pa rin po. Nawakan niya yung saksakan ng kuryente. Siya po yung nakuryente, nasaktan at napahamak. Alam niyo po mga kapatid, minsan ganito rin po tayo sa ating pong Christian life. Patuloy po yung paalala ng Panginoon, patuloy po yung blessing ng Panginoon po sa atin, sa ating pong Bible reading, preaching ng God's Word, sa pakikinig po natin or sa pamumuhay po natin, may kinakausap sa atin ng Panginoon. Pero po kung minsan, ay hindi po tayo tumutugon ng tama. Minsan po patuloy pa rin po tayo sa pagsuway. At minsan po hindi nababaliwala natin ang mga sinasabi ng Panginoon. Kaya po ito po yung hamon po natin ngayong hapon po na ito. Dahil lang pagkakaroon ng matapat na tugon sa ating pong napapakinggan, sorry po, medyo mahaba po. Mamaya po may title po tayo. Dahil po ang pagkakaroon ng matapat na tugon sa ating pong napapakinggan ay magdudulot upang tayo mamuhay ng makadiyos at maging halimbawa sa iba. Yan po, kapag nagkaroon po tayo ng tugon, ang magiging bahagi niyan sa atin ay magiging makadiyos po tayo sa ating pong pamumuhay at magiging halimbawa sa iba. Ano pong hamon sa atin? Believers, hello? Ata. Sige, mamaya na lang. Believers, makinig ng maingat at gawin ito sa ating buhay. Because having a faithful response to what we hear turns to godly living and an example to others, believers, listen carefully. May blessing ang Panginoon. Nagsasabi siya sa atin ng mga katotohanan galing sa salita niya. Ano pong tugon natin diyan? Makinig tayo ng mainam. At tumugon tayo, gawin natin ito sa ating pong mga buhay. So para po ito sa mga kababaihan sa loob ng ating church, ano po? Ayan po yung overall team natin na pag-aaralan, pero po, ito po yung title po natin. Women in Christ. Mga kababaihan sa loob ng ating pong church, makinig sa mahusay na aral at gawin ito sa ating pong mga buhay.
women in Christ, listen to sound doctrine and do it in your life. Never po sana nating pangarapin na tayo po yung makapamuhay ng tama, tayo po yung makapamuhay ng maayos sa harapan po ng Panginoon without po yung tamang pag-iisip, yung pagbabago ng ating pong mga pag-iisip at kalooban, gamit po ang salita po ng Diyos kasi sobrang connected po yan. Na habang po binabago ng Panginoon ang ating pong isipan, gamit po ang kanyang salita, tayo po yung makapamuhay ng tama. Kaya po yan po yung ating pong goal. Ang goal po natin ay mahamon po tayo, specifically yung mga kababaihan sa ating pong loob ng church, na tayo po yung magkaroon ng tamang tugon lagi kapag naririnig natin ang salita po ng Diyos. Hindi lang makikinig, kundi po gagawin po ito sa ating pong buhay. At pangalawa, ay makita po ninyo yung bigat kapag po tayo tumugon ng tama o hindi. At dahil makita natin yung mga consequences na yon, ay sana ito yung mag-motivate sa atin or magtulak din sa atin para po gawin nating sumunod sa sinabi ng Panginoon lagi. So para mas ma-appreciate po natin yung pag-aaral ulit natin ng Titus, balikan po natin yung konting background lang. Sa chapter 1, nakita po natin doon yung mission na binigay ni Pablo kay Titus na magtalaga ng mga leaders sa Crete. Posible po na dahilan dahil po may mga false teaching, may mga maling aral na kumakalat sa kanila. Pangalawa, nawawala talaga eh. Oo. Pangalawa ay para maturuan ng tama ang mga mananampalataya. Time out daw po muna. Habang inaayos po ni Brother Danmark. Thank you, brother. At pangalawa, maturuan po yung church. Maturuan po ng tamang mga doktrina na magsisilbi pong daan para po sila'y magkaroon ng tamang pamumuhay. Kasi without sound doctrine, preaching ni Brother Jason last time, di ba? Faithful preaching ay maglilid yun sa tamang pamumuhay ng mga lalaki sa church, yung focus ni Kuya Jason last time. Thank you, Brad. So, ang gusto, ang mission ni Titus, magtalaga ng mga leaders. Pero hindi lang po leaders, kasi gusto po ni Pablo, magtalaga siya ng mga faithful leaders. Kasi nga sinabi sa chapter 1 yung mga qualifications. Hindi lang basta magaling magturo, ni makarisma, kundi po talagang yung buhay niya, nagpapakita kung ano yung klase ng teaching niya. At ganoon din sa latter part ng chapter 1, last time, nakita po natin yung mga false teachers. Na nakita natin doon yung babala ni Pablo, yung warning po ni Pablo sa mga false teaching, mga false teachers. So pagtapos pong mabuo ni Paul yung foundation, talaga ka ng mga leaders, faithful leaders, mag-ingat ka sa mga false teachers, sinabi naman niya kay Titus na magturo ng mahusay na aral. Individually, sa loob po ng church, magturo po siya ng mahusay na aral na meron din dapat tayong tugon. At sa chapter 1, chapter 2, verse 1, nakita natin yan last time. Ang sabi diyan sa verse 1, ngunit ikaw naman. So, ngunit, kasi false teaching sila, pero ngunit, ikaw naman, magsalita ka ng mga bagay na angkop sa mahusay na aral. Mag-preach ka faithfully. Mag-preach ka kung ano yung sinasabi ng God's Word. Na pinapakita dyan, ini-encourage, inihimok, inuutusan ni Pablo si Titus na sila nagtuturo ng mali, ikaw mag-preach ka ng tamang doctrine. And then sa verse 2, last time nakita din po natin sa preaching ni Brother Jason, na dito na sinimulan ni Pablo, sasabihin mo, Titus, na magturo siya sa mga individual na person. Nauna, yung mga older men. Ang mga matandang lalaki, sabi ng verse 2, ay dapat maging mapagpigil sa sarili, kagalang-galang, matino, malakas sa pananampalataya, sa pag-ibig at sa pagtitiis. So pagtapos po nandito na po tayo sa ating part sa verse 3.
mapapansin niyo po na nag-shift na yung focus nung ating pong talata, na ang utos na ay mapupunta sa mga kababaihan. Sabi yung verse 3, sabihan mo rin ang matandang babae. Kaya po, ano pong tugon po natin? Ano pong hinihingi sa ating tugon ng Bible? Dahil nagsasalita po, mga preachers, ang Panginoon sa atin, anong tugon ng hinihingi sa atin? First point po natin, ang mga older women in Christ, mga believers, older women, para po ito sa inyo, ay dapat makinig sa mahusay na aral at isagawa ito sa kanilang mga buhay. Older women in Christ must listen to sound doctrine and apply it in their lives. Hindi po magagawang makapamuhay ng isang individual, kahit sinong individual sa loob ng iglesia, kung wala pong binagong isip, wala pong tamang doktrina, wala pong katuruan galing sa Biblia. Kaya po sabi ni Paul kay Titus, verse 3, sabihan mo rin ang matandang babae. Yung mga matandang babae po, dito ay hindi lang tumutukoy sa edad, kundi sa spiritual din, spiritual maturity din. Sila po ay mga babaeng may karanasan sa buhay at pananampalataya na dapat maging modelo po ng kabanalan at tagapagturo sa mga mas nakababata sa pananampalataya. Ang utos po ni Paul kay Titus, turuan mo, sabihan mo sila. Pero po, yung salita pong sabihan mo sila ay wala po talaga sa original na text po natin. Sa Tagalog nakalagay, sabihan mo sila, mo rin sila. Pero po, malinaw naman kay Titus na kahit wala po yun sa kada lipat ng individual, wala po yun sa mga kabataang babae or sa next nating pag-aaralan, malinaw kay Titus na ang pinakapangunahing utos si Pablo sa kanya ay turuan mo ang mga individual sa loob ng church. Ito po ay implicit na tama din na nasa talata natin. Na sinasabi po ni Pablo na si Titus, ang utos sa kanya, turuan mo, sa verse natin, yung mga matandang kababaihan. So bakit po tama po yan sa flow ng grammar? Kasi po yung hint po natin, nasa isang salita lang. English man o Tagalog, nandyan po yan. Yung salita pong rin, sa English likewise. Na nangangahulugan, ganoon din, or katulad ng naunang utos. Ibig sabihin, tulad ng utos sa matandang lalaki, ang mga matandang babae ay dapat ding turuan sa mahusay na aral at dapat ding mamuhay ayon sa kabanalan. So, ipinapakita po nito, mga kapatid, na yung mga older women in Christ, mahalaga din yung standard ng holiness ninyo sa Panginoon. At hindi po kayo exempted sa serious Christian living. So para po sa mga kababaihan natin sa church, para po ito sa inyo. Alam ko po na parang nasanay po tayo. Na tayo po ang madalas nagsasalita, lalo na sa bahay, ano po. Pero po sa Biblia, iba po ang disenyo po ng Diyos. Mahalaga po sa mga kababaihan na may sapat na gulang, ibig sabihin mature sa pananampalataya at mature din sa edad, na nakikinig sa mahusay na aral at tumutugon, gagawin dapat ito sa inyo pong buhay. Mamaya po makikita natin yung dahilan bakit ba pinipilit yan ni Pablo. So paano po ba natin masusukat kung talagang great listener na ako? Nag-uusapan natin dito, matandang mga kababaihan, may edad po kayo. Paano ko ba masusukat kung talagang mabuting good listener na ako ng salita ng Diyos? I-check po natin ang ating pong mga buhay. Ang buhay po natin, ang pinakasukatan, kung tayo po talaga ay nakikinig sa God's Word. Yung salita po niya sa Old Testament, hindi lang po yung listen, hindi lang po yan nakikinig ka, kundi susunod ka din. Kaya for application, magkaroon po tayo ng disiplina. Kasi po, mahirap po minsan na makinig lang. Ititikom po natin yung ating pong mga bibig at makikinig po tayo. Mahirap po yun, Pero po, kung tayo po yung meron pong disiplina at alam po natin ang kalooban po ng Diyos, kailangan po natin gawin po ito.
At alam nyo rin po, dahil nasulat po sa Bible, ito pong passage po na yan, ibig pong sabihin, mahalaga po pala sa Diyos ang kabanalan ng mga kababaihan sa loob ng iglesia. Ibig pong sabihin, dahil nasulat po itong passage po na ito, mahalaga po sa Diyos ang patuloy na kabanalan ng mga kababaihan sa loob po ng iglesia. Kaya po, mamaya mas makikita natin ano bang kapalit o consequence ng hindi po pagsunod. So, meron po kayong tugon sa God's Word. Lagi, mag-preach si Pastor ganina, mag-preach sa Wednesday, nakakapakinig kayo ng preaching. Lagi po kayong may tamang tugon. Actually, para po sa atin pong lahat, meron po tayong tamang tugon lagi kapag nakikinig po tayo ng God's Word. Minsan po, pare-parehas po tayo ng napapakinggan, pero hindi pare-parehas yung paglago kasi magkakaiba po yung tugon. Kaya po sana, pinapanalangin po natin yung ating pong mga sarili na every time we hear God's Word, every time may opportunity po tayo na upo dyan, huwag lang po sana tayo na, oy, naka-attend din naman ako sa church. Parang utang pa ng Panginoon, ano po. Kung di po sana, nagpipray po tayo, Panginoon, prepare my heart, mag-listen ako sa God's Word, help me na tumugon ng tama. Bakit po? Bakit po ba mahalaga ito? Kasi kung babalik po tayo sa ating pong text, makikita po natin yung dahilan kung bakit ba kailangang tumugon ng tama ng mga kababaihan sa mahusay na aral. Bakit nga ba? Letter A. Ang mga older women in Christ ay dapat makinig sa mahusay na aral at isagawa ito sa inyo pong mga buhay. Letter A, upang magkaroon sila ng good outward testimony. Ito po yung point po natin kanina, na kapag po kayo tumugon po ng tama sa inyo pong napapakinggan, magkakaroon po kayo ng godly living. Pero yung godly living nyo po, mag-result po yan sa mga testimony po, totoo sa iba, makikita po kayo ng iba. Sabi nga ni Pablo, kay Titus, verse 3, sabihan mo rin ng mga tandang babae na maging magalang sa kanilang asal, hindi mapanirang puri, ni paalipin man sa alak. Ang salita pong dyan sa Tagalog, yung salita pong maging, or sa English, to be, ito po ay nagpapahiwatig sa atin ng utos na dapat maging ganito ang pamumuhay ng mga nakakatandang kababaihan sa loob ng church. Na ito po ay patuloy na pamumuhay. Hindi lang po isang beses na action, kundi po lifestyle dapat, ugali na patuloy na ginagawa. Hindi po ito gagawin ng minsanan lang, kundi maging identity ng mga kababaihan sa loob ng church. Ano ba yon? Number 1, sabi diyan, maging magalang sa kanilang asal. Tumutukoy po yan sa isang uri ng buhay, panloob, or panlabas, na may halong kabanalan, may dignidad, kagalang-galang, at may paggalang sa harapan po ng Diyos sa lahat po ng aspeto ng buhay. Yung salita po na yan ay nagpapakita ng magalang na kilos sa kanila pong mga ginagawa, sa kanila pong mga sinasabi, at sa kanila pong mga inaasal. May honor. So, ang tanong po sa atin, yung buhay po ba ninyo, nating lahat, or para sa mga kababaihan, kasi kayo po yung focus, ay nagpapakita talaga ng buhay na kagalang-galang. Pangalawa, sabi po dyan sa ating pong verse, na maging magalang sa kanilang asal, hindi mapanirang puri. Ang salita pong ginamit po dyan ay salita kung saan galing yung salitang demon. Ibig sabihin ng salita po na yan ay hindi chismosa, hindi mapanirang ng reputasyon ng iba. Sabi nung isang nabasa ko, ang chismis daw ay tinuturing na gawain ng dyablo kasi parehas ng pinanggalingan na salita. At ganoon din yung dyablo, alam natin na yung ginagawa niya, diba? Nagbibigay siya ng paninirang puri sa atin sa harapan ng Diyos. Kaya po tama lang sa mga kababaihan sa loob ng church,
Na dapat hindi po tayo nakikitaan ng ganitong pag-uugali. Mapanirang puri, ano po. And lastly, sabi po diyan, ni paalipin man sa alak. Hindi lang po yan simpleng pag-inom, ano po. Kung hindi po pagiging control or dependent na sa alak. Ibig sabihin, nawawala na yung kanyang pagpipigil sa sarili, self-control, at siya'y alipin ng alak. Hindi niya mapigilan. Possible na tumutukoy diyan sa lahat ng klase ng addiction. So sinasabi ni Pablo kay Titus, naturuan mo ang mga nakakatandang kababaihan na maging kagalang-galang sa lahat ng kanilang inaasal, maging maingat sa kanilang pananalita, at hindi nawawala yung pagpipigil sa kanilang mga sarili, na konektado po lahat po yan sa outward testimony po natin, pamumuhay sa labas. Kaya po tama lang, mga kababaihan, na sobrang magagawa po natin ito lahat. Kayo po, kung tutugon po tayo ng tama sa ating pong mga napapakinggan. At mahirap po ito, mga kapatid. Mahirap po ito para sa mga kababaihan kasi po, ito po ay hindi lang one-time action, kundi po patuloy na dapat nakikita sa kanila pong mga buhay. Kaya for application, number 1, maging consistent po tayo sa ating pong mga buhay. Kung gaano po tayo kagalang-galang sa loob po ng church, sana po ganun din po tayo kapag po tayo nasa labas. Maging consistent po tayo. Kung paano po tayo sana nagsasalita na may paggalang, kagalang-galang sa loob ng church, sana ganun din po tayo sa labas. Kung paano po kayo umasal sana sa loob ng church, sana ganun din po sa labas. Kasi po minsan, mga kapatid, minsan, hindi po tayo consistent. Kapag po nasa labas na po tayo, kapag po kung sino na yung kausap natin, kapag po mas bata sa inyo yung kausap po ninyo, wala na yung kagalang-galang na pag-uugali. At sana din po, pangalawang application, para sa mga kababaihan, ingatan niyo po ang inyong mga bibig. Sana po wag nating gayahin yung sinabi sa James chapter 3, verse 9 to 10. Sa pamamagitan nito, sa pamamagitan ng dila, yung focus po dyan sa chapter 3, dila, na yung dila po, sobrang harmful niyan. Sobrang mas matalas pa sa tabak. Sobrang malaking naiimpluwensyahan ng dila. Kaya sabi ni James, sa pamamagitan nito ay pinupuri natin ang Diyos at Ama. At sa pamamagitan nito ay nilalait natin ang mga taong ginawa ng Diyos. Mula sa iisang bibig ay lumalabas ang pagpupuri at panlalait. Mga kapatid ko, hindi dapat maging ganito. Kaya po, ingatan po natin yung lumalabas po sa ating pong mga bibig. Kasi po, ang dali pong magkasala, gamit po yung ating pong bibig. Andyan po yan, lagi-lagi po tayo nagsasalita eh. At pangatlong application, magsuri po tayo sa mga bagay na tingin po natin, wala na tayong control. O kinakaadikan na po natin. Magkaroon po tayo ng disiplina sa lahat po ng bagay. Bakit po ba? Bakit po ba mahalaga yung outward testimony po ninyo? Bakit po ba pinipilit ni Pablo na ituro ito ni Titus sa kanila? Bakit kaya? Bakit po kaya? Letter B, ang older women in Christ ay dapat makinig sa mahusay na aral at isagawa ito sa inyo pong mga buhay, letter B, upang maturuan at sanayin nila ang mga nakababatang kababaihan. Ito po yung pinaka-point ni Pablo. Bakit niya pinipilit na ituro ni Titus sa mga kababaihan sa loob ng iglesia na mapanatili po yung magandang totoo? Kasi po, meron po kayong testimony. Meron po kayong testimony na inaalagaan at yan, pwede po yung maging kredibilidad para po kayong magturo sa iba. At pwede yung makasira sa mga opportunity po ninyo na mag-minister sa Panginoon. Pwede rin po yung makabuo. Sabi nga ni Pablo kay Titus, verse 3, sabihan mo rin ng mga matandang babae na maging na maging magalang sa kanilang asal, hindi mapanirang puri, ni paalipin man ng alak, dapat silang, tumutuko yan,
sa mga kababaihan sa loob ng church. Hindi lang po sa mga pastor o sa mga manggagawa. Sa mga kababaihan sa loob ng church, dapat silang magturo ng kabutihan. Upang, anong purpose, anong dahilan? Upang kanilang maturuan ang mga kabataang babae. So ito po yung layunin ng patuloy niyo pong pamumuhay ng banal, mga nakakatandang kababaihan sa loob ng church. Dahil kayo po, ay may maayos na pautoo at buhay sa harapan po ng marami, may kredibilidad po kayong magturo. Ang pagtuturo po ay hindi lang po salita, syempre kasama po yun, kundi po pagpapakita din po ng halimbawa, living example. Ibig sabihin, nakikita din sa action. Hindi lahat ng babae tinawag sa public speaking, actually, hindi nga talaga mag-speak over sa mga kalalakihan. Pero po dito malinaw na may teaching opportunity po kayo sa kapwa kababaihan na mas bata po sa inyo. Sabi pa sa verse natin, dapat silang magturo ng kabutihan. Yung kabutihan po dyan, tumutukoy po sa lahat ng mabuti, marangal, kapuri-puri, maganda sa paningin ng Diyos. So magturo po sila sa mga nakababata po, nakababaihan, na mga bagay na banal, tama at ayon po sa kung ano ang gusto ng Panginoon. Sa verse po natin, yung upang sa verse 4, nagpapahiwatig po yan ng dahilan kung bakit mamumuhay ng tama ang mga nakakatandang kababaihan. At yung salita po diyan na maturuan sa English, training. To train. Para mailagay sa pag-iisip, sa kaalaman at sa kasanayan, sa disiplina, ang mga mas nakababata po sa inyo. Hindi lang po maturuan na mabago yung pag-iisip, kundi po mabago, matransform yung buhay. Parang mentoring, salitang mentoring. Kapag may mini-mentor ka sa trabaho, gusto mo yung mga dati mong ginagawa na task, siya na yung gagawa. Mini-mentor mo siya, yun po yun. Na yung ating pong banal na pamumuhay sa biyaya ng Diyos, may pasa mo sa mga mas nakababata sa iyo na kababaihan. At yung tuturuan po diyan, sabi po sa verse po natin, turuan ang mga kabataang babae. Yung kabataang babae, young woman, ito po ay hindi lang tumutukoy sa teenager. Actually, hindi talaga. Kasi po makikita natin mamaya diyan na may mga asawa na tong mga to. So, posible na tumutukoy po sila sa mas nakababata at mga bago sa pananampalataya. Kaya po mga kababaihan, para po ito sa inyo, huwag niyo pong sirain ang kredibilidad niyo sa pamamagitan ng hindi pagtugon ng tama sa salita po ng Diyos. Huwag niyo pong sirain ang kredibilidad niyo po sa hindi pagtugon ng tama sa salita po ng Diyos. Minsan po, kaya po hindi po tayo makapag-mentor, hindi po tayo makapag-disciple. Wala po tayong tinuturuan na mas nakababata sa atin kasi po kasalanan din natin eh. Hindi po kasi tayo namumuhay ng tama. Wala po tayong disiplina. Wala po tayong pagsunod. So, ano pong pwedeng mag-motivate po sa atin sa pamumuhay ng banal? For application, ano pong pwedeng mag-motivate po sa atin ng patuloy na pamumuhay ng banal? Alalahanin po natin na meron po tayong tungkulin. Kayo po mga kababaihan, meron po kayong tungkulin. At meron po kayong malaking opportunity na ibinigay po sa inyo ng Diyos. Hindi man public speaking, pero yan ay training at teaching sa mga mas nakababata sa inyo. Kaya po, kung matitempt po tayong huwag makinig ng mainam o magkasala na lang, isipin natin, balikan natin, paano yung mga dinidisciple mo? O baka kaya ayaw natin mag-disciple kasi hindi tama yung buhay natin, Isa po pong application dito, mahalaga po na tayo po ay trained ng God's Word. Mga kababaihan, hindi po dahil hindi po kayo nagpipreach dito sa harapan, hindi dapat kayo aral sa salita po ng Diyos. Mahalaga po na tayo po ay trained ng God's Word. Alam niyo po, hindi po kalooban ng Diyos na naligtas ka na, okay na yon, pupunta na ako sa langit. Okay, alam ko na yung basic, okay na yon.
Kristo ay namatay para sa akin at kapag ako'y nananampalataya, sa langit ako pupunta. Hindi po kasi po, ang kalooban po sa inyo ng Diyos, mga older women, ay magturo. At imposible pong magawa niyo po ito kung kayo po ay hindi trained sa mahusay na aral at lumalago sa spiritual. Kaya po, kung hindi ka pa malago sa spiritual, ikay Christian woman, hindi ka pa malago sa spiritual, magpa-train ka. Napit ka kay pastor, Pastor, sino bang pwedeng mag-train sa akin ng kababaihan? Napit ka kay Ate Grace, sana magpa-train ka. At ganoon din, magbasa ka ng Bible, older women in Christ, magbasa tayo ng God's Word. Huwag sanang pagbaptize sa promise land, dapat nagbabasa ng God's Word kasi requirement. Hindi po Hindi naman po para sa Diyos yung pagbabasa ng God's Word, para po ito sa atin. At magtanong po tayo, ang tunay na natututo ng God's Word, nagtatanong. Sana po, kapag nagtatanong po tayo, hindi natin binabalang halaga, po. May tanong ako sa Bible pero kinalimutan ko na din. Huwag. Sulat natin. Tanong natin kay Pastor, huwag po sa akin. Pastor Josie. Pwede po sila. At ganoon din po, application number 3. Kalooban po ng Diyos na meron po kayong dinidisciple sa loob po ng church. Mga kababaihan, kalooban po ng Diyos na meron po kayong tinuturuan at tinitrain sa loob po ng church. Sana po, ginagawa niyo po yung kalooban po sa inyo. Kung wala ka pang tinuturuan sa ngayon, mag-pray ka sa Panginoon. Panginoon, sino ba dito ang kailangan ng training? Alam niyo po, yung discipleship, hindi lang po trabaho yan ni Pastor. Sinabi niya na kanina to Di ba? Yung counseling, hindi lang po yan trabaho ng mga pastor at manggagawa. Binigyan po tayo ng Panginoon ng opportunity na tayo po yung magturo. Kayo po magturo. Kaya po, gawin po natin ito sa biyaya ng Diyos. Secondly, kung babalik po tayo at magpo-focus po ulit sa ating pong talata, makikita po natin yung shift ng focus. Kanina, mga older women, makakahinga na po kayo, tapos na. Ngayon naman ay, balik tayo sa verse 4. Verse 4, upang kanilang maturuan, sino po? Ang mga nakababatang babae. So, meron din pong response sa God's Word yung mga nakababatang babae. Second point natin. Ang mga younger women in Christ ay dapat makinig sa mga turo at makita ang mga halimbawa ng mga older women. Mga older women. Huwag natin, mga kabataang kababayan, huwag po nating hamakin yung gabay ng mga nakakatanda sa inyo. Minsan iniisip ng mga kabataan, old school na yan, si ate. Hindi na ako matuturuan yun. Huwag po sanang ganun, po. Kasi po meron at ito po yung design po ng Diyos, kasi po meron tayong matutunan sa kanila. Yung salita pong sa verse 4, upang kanilang maturuan ng mga kabataang babae. Yung salita pong kanila ay tumutukoy po yan sa mga nakakatandang kababaihan sa loob po ng church. So, ibig sabihin, yung role po ng yung mga nagtuturo sa kanila, yung mga mas nakababata, ay yung mga nakakatanda. Ito po yung design po ng Diyos sa Christian life, mga kapatid, sa mga nakababatang babae sa loob ng church. Na hindi lang po tayo maging lone ranger, naligtas ako nang bahala sa sarili ko, okay na yon, kayang-kaya ko na to. Hindi po. Kundi po ikaw ay magpa-train, magpa-disciple sa mga ate mo, sa church, sa pananampalataya para ikay lumago din. So ang tugon mo, makinig at tingnan ang kanilang mga halimbawa. Bakit mo pagbubuhusan to ng pansin kahit na ikay nasa murang edad pa? Kasi po someday, yung mga pinag-usapan natin kanina, ikaw na yon. Someday, ikaw na yung matagal sa pananampalataya. Next time, ikaw naman yung mga kailangang magturo sa mga mas na kababata sa iyo. Kaya maganda na ngayon pa lang ay magpa-train ka na.
Ang key po dito for application ay humility para magkaroon ng willingness na magpaturo. Dumaan din naman kami sa pagkabata eh. Hanggang ngayon, bata ang isip. Pero mga kabataan, mga kababaihang kabataan, huwag mo sanang tingnan na yung mga nakakatanda sa'yo ay mas mababa kumpara sa'yo dahil hindi nilang kayang gamitin yung cellphone na meron ka. O kaya hindi nila alam yung mga internet site o mga AI ngayon na lumalabas. Hindi. Maybe hindi talaga nila alam yon o kailangan nila ng tulong. Pero sa pananampalataya, ikaw yung magbe-benefit sa kanila. So absorb everything. Kailangan mo to ngayon. Kailangan mo to ngayon. At kung babalik po tayo sa verse po natin, bilisan na lang po natin, ano po. Kung babalik po tayo sa ating pong talata, makikita niyo po na isang mga layunin ng Diyos na ituro ng mga nakakatanda sa mga mas nakababata, ito po. Younger women in Christ must listen to teaching and see the example of older women for them to love their family. Asawa sa kaanak. Sabi ng verse po natin, upang kanilang maturuan ang mga kabataang babae, verse 4, ito yung una, na ibigin ang kanilang mga asawa at ibigin ang kanilang mga anak. Gaya po nung sinabi natin kanina, yung mga kabataang babae, hindi lang po ito yung mga teenager. Ito po yung mga kabataang babae, mas bata in terms sa edad, pero po may mga asawa na. Mga asawa na po ito. Dahil kung titingnan po natin, yung pinaka-idea kung ano po yung ituturo po sa kanila, sila po ay umibig sa kanilang asawa at umibig sa kanila pong mga anak. Yung idea po ng pagtuturo po na ito ni Titus po dito, o ng mga nakakatandang kababaihan, ay hindi lang basta utos. Ay, gawin mo to kundi po, mabago yung kanilang karakter. Hindi lang sinasabi ni Pablo na ganito dapat yung mga kababaihan, kundi maging ganito sila kayala, maging loving sa kanilang pamilya. Maging mapagmahal sa kanila pong pamilya. Kaya po may idea po yung salita po na yan na maturuan ng training. Ibig sabihin, hinihikayat talaga ng mga nakakatandang kababaihan na mahalin mo yung iyong asawa. May paghihikayat. Ang love po dito ay hindi lang pakiramdam o emosyon, kundi sa mag-asawa, ito ay devoted love. Mayroon devotion. May faithfulness at pagsuporta. Sa mga anak naman, ito po ay pag-nurture sa kanila at sobrang involved ka sa kanila. Kaya po dapat at tama lang na nakikita po ng mga nakababata, sa inyo po ito ng mga nakakatanda. Kasi po hindi po normal sa kanila, malayo sa panahon nila at sa panahon natin, yung pagiging loving person. Pangalawa, makikita po natin dyan sa talata na hindi lang po yan na maging loving sa family yung mga nakababatang kababaihan, kundi po isa pa sa mga makikita po nila sa mga older women, ay ito po, letter B, younger women in Christ must listen to teachings and see the example of older women for them to have godly life. Maka-Diyos na pamumuhay. Alam niyo po mga nakakatandang kababaihan, yung effect po ng ministry po ninyo, ng pagtuturo at pagtitrain sa mga mas nakababata, ay sila din magkaroon ng buhay na godly sa harapan po ng Diyos. Isipin niyo po yun, pwede po kayong maging blessing sa kanila. Verse 5, maging matino, dalisay, masipag sa gawaing bahay, mabait, na nagpapasakop sa kanilang asawa. Ang salita pong maging, kagaya po kanina, to be, parehas po na present action, ibig sabihin patuloy na dapat gawin sa buhay, hindi lang isang beses na ginagawa, kundi utos na dapat palagian gagawin. Ugali na dapat lifestyle, tuloy-tuloy na ginagawa. Ano bang dapat gawin ng mga nakababatang babae? Sabi diyan sa verse natin, maging matino. Ang ibig sabihin ng salita po na yan ay may disiplina sa isip at damdamin at marunong magpigil sa sarili.
Hindi po marupok sa mga cravings. Hindi kapag nakita mo, tumunog si Shopee sa Lazada, ay, ordering ko nga yan. Hindi po masama po si Shopee sa Lazada. Po. Pero sinasabi po natin yung urge na ma-attempt po tayo dyan. Magkaroon po ng self-control. Yan po yung matino. Pangalawa, sabi po dyan, dalisay. Yan, dalisay. Ibig sabihin ay malinis sa moralidad. Lalo na sa sexual purity. O sana po mga kababaihan, pinapanitili niyo po ang purity ninyo. At ganoon din, mga nakakatandang kababaihan, alam niyo po ba na kayo po ang pwedeng maging tulong sa mga mas nakababata na mapanatili nila yung kanilang sexual purity? Sino ba magtuturo sa kanila niyan, di ba? Kapag tumingin yan sa labas, ang sabihan ng labas, gawin mo yan kasi yun yung nagpapasaya sa'yo. Diba? At pangatlo, masipag sa gawaing bahay. Yun. Ay, hindi po. Hindi po yan ibig sabihin katulong. Ano po? Ang ibig sabihin po niyan sa Greek text po natin ay tagapamahala sa bahay. Hindi ibig sabihin na bawal na silang magtrabaho, kundi po ang primary responsibility ay mapamahalaan nila, mamanage nila yung tahanan. Ayon sa isang nabasa ko, hindi yan limitasyon, kundi priority. Ang tahanan daw ay importanteng ministry din. So, ministry yan ng mga kababaihan. At pang-apat, sabi diyan, maging mabait. Sobrang natitisod talaga ako pag sinasabi na mas mabait pa yung mga unbeliever. Samantalang sa Bible, lagi po tayong sinasabihan na dapat po tayo maging mabait. Ang ibig sabihin po ng salitang mabait ay tumutukoy po yan sa pagiging mapagbigay, pagiging mapagmalasakit, mabuti sa iba. Hindi lang sa iniisip, kundi sa kanyang mga ginagawa, actions, nakikita. At panglima, at yan naman yung obvious po yan, di ba? Nagpapasakop sa kanilang asawa. Kusang loob na binibigay ang kanyang damdamin, pinapasakop niya, pinapa-under niya sa kanyang asawa, na may pagkilala siya na hindi yun kababaan, kundi yun yung disenyo ng Diyos sa kanilang dalawa. Siya yung leader, ako yung mag-help sa kanya. So, makikita po natin dito na meron pong tugon din yung mga nakababatang kababaihan. At magagawa po nila yun kung tutulungan niyo po sila, mga nakakatandang kababaihan sa loob ng church, na makita nila yung sound doctrine na natutunan niyo dati at magawa po nila yon sa kanila pong mga buhay. Kaya po, ang hamon po sa atin, wag lang po tayong makinig, kundi po sumunod po tayo. Linangin po natin, i-training po natin yung ating po mga sarili na sabi diyan, magmahal. Pangalawa ay maging matino, maging mabuti, maging dalisay. Alam niyo po ba na hindi po yan talent, inborn, kundi po yan po ay natitraining. At ganoon din po, magkaroon po tayong lahat, kasama po ng mga kababaihan, kabataan, ng godly life sa ating pong mga pamumuhay. Hindi man tayo mabantayan ng bawat isa, hindi man natin makita yung ating pong buhay, may nakatingin man o wala, magkaroon po tayo ng self-control sa ating pong mga sarili. Mapanatili po natin yung kasipagan sa gawaing bahay. Maging mabait sa lahat ng ating mga nakakasalamuha. Mapanatili po tayong godly. Ang last point po, bakit po ba natin gagawin po ito? Bakit ba ito gagawin ng mga nakababatang kababaihan? Ginawa ko po siyang main point kasi pwede din po itong maging para sa lahat. Last point po natin. Dapat gawin ito ng mga women in Christ upang hindi nila malapastangan ang salita ng Diyos. Women in Christ must do these things for them not to revile God's word. May malaki pong kapalit kapag po tayo hindi po susunod. May malaki pong maapektuhan kapag po yung isang Christian, sinasabi niya Christian siya, pero yung buhay niya parang hindi Kristiyano. Sabi ng God's word sa verse 5, sa last part, upang
huwag lapastanganin ang salita ng Diyos. Bakit po ito gagawin? Bakit po tayo makapamuhay ng banal? Bakit po tayo magpapatuloy sa serious Christian living natin, mga kapatid? Kasi po upang huwag lapastanganin ang salita ng Diyos. Ito po ang pinakadahilan, kaya po tayo mamumuhay ng banal. Kasi po mga kapatid, pwede po yung magsilbing daan. Para po yung God's Word, mababa, malapastangan, o yung iba, masabihan, di maniwala sa God's Word na ating pong mga pinaniniwalaan. Yung salita pong revile po dyan ay tumutukoy po sa pagsira, pagbabastos, pag-insulto, o hamakin yung salita ng Diyos. Kung ang buhay ng mananampalataya ay mali, napapasama ang pangalan ng Diyos. Sabi nung isang nag-aaral ng Bible, ang maling pamumuhay ng isang Kristiyano ay nagbibigay dahilan sa mundo na hindi galangin ang salita ng Diyos. Ang buhay ng believer, possible na ma-attract ang mga tao sa gospel o mag-repel sa kanila na hindi paniwalaan ng mga ito. Kaya po, mga kababaihan, important po ang pamumuhay nyo ng banal sa loob po ng ating pong church. Important po yan. Kaya po, tumugon po tayo ng tama lagi sa ating pong mga napapakinggan. Magkaroon po tayo ng kredibilidad sa ating pong mga pagtuturo at magkaroon po tayo ng godly life sa harapan po ng iba. Kasi pwede po nalapastanganin ang salita po ng Diyos dahil po sa atin. For concluding application, tapos na po tayo. Number 1, makinig po tayo ng mainam at sumunod po tayo sa mahusay na aral. Alam niyo po, ako din naman nakikinig ng God's Word eh. To be honest, pwede naman na makinig tayo, pero wala tayong nakuha talaga. Pwede po yun. Kaya po, kapag makinig po tayo ng God's Word, lagyan na po natin ng effort na talagang matututo po tayo sa biyaya ng Diyos, na mag-grip tayo, makakonvince talaga tayo na ito'y sinabi ng Panginoon at gagawin natin yan sa ating pong mga buhay. Minsan po, sobrang dami na nating alam. Dami na nating napakinggang tamang doctrine, mahusay na aral, sound doctrine. Kaso nga lang, nagkakulang tayo sa application. Hindi natin nasusunod. Kaya po mga kapatid, mag-pray tayo. Pag-pray natin ang bawat isa, Panginoon, pinagpipray ko po ang aking pong sarili na kapag nakinig ako ng God's Word, talagang gagawin ko. May temptation na darating, sure yan. Pero po kapag dumating, manindigan tayo sa ating pong napakinggan na tututunan. Pag-pray din natin yung iba. Pag-pray natin po yung mga kapatid natin. Kasi lahat naman tayo nag-struggle eh. At pangalawa at panghuli, yung ating pong pagsunod pala. Mga kababaihan, sa inyo po ito eh. Yung inyo pong pagsunod pala ay may malaking kapalit sa dulo. May malaking consequences sa dulo. Sa mga nakakatandang kababaihan, kapag hindi po tayo namuhay ng banal sa harapan ng iba, kredibilidad nyo po at opportunity nyo po ang mawawala na magturo din sa mga nakababata. Sa mga nakababata, maaari po itong lumapastangan, magbastos at hindi magpahalaga sa salita ng Diyos. Maaari itong maging daan sa iba na hindi sila maniwala sa God's Word na ating pong pinapangaral. Kaya po mamuhay tayo. Seryosohin, kung meron po tayong siseryosohin sa ating pong Christian life, seryosohin po natin ang kabanalan. Mamuhay tayo ng tama. Para po sa ating pagwawakas, meron pong sobrang familiar na story sa Bible. Alam ko po, alam niyo po ito. Parable of the sower. Na nagasik po ng seed yung maghahasik. Sabi po ni Jesus Christ, yung seed po na yon ay tumutukoy po sa salita ng Diyos. Ang ibang seed nahulog sa tabi ng daan, tapos kinain ng ibon. Ang iba naman ay nahulog sa mga batuhan at ito'y tumubo, pero hindi nagkaugat kaya namatay, natuyot, namatay. Ang iba naman ay nahulog sa mga tinikan, tumubo kasama ng mga tinik, kaso nasakal, tapos namatay. Pero yung iba nahulog po saan? Sa mabuting lupa. Na doon po tumubo, nagkaugat, at namunga. Sabi po ni Jesus Christ, pagtapos siya pong i-explain lahat ng yon,
Luke chapter 8, verse 18. Sabi po ni Jesus Christ, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo nakikinig. Ulitin ko po, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo nakikinig. Sapagkat siya'y mayroon ay lalo pang bibigyan at ang sino mang wala, pati ang inaakala niyang nasa kanya, ay kukunin. Mga kapatid, tayo po ba? Nagiging maingat po ba tayo sa pakikinig ng God's Word at sa pagsunod po nito? Meron pong hinihinging tugon sa atin lagi ang ating pong mga napapakinggan. Tumutugon po ba tayo? Baka pag nagpapa-invitation si pastor habang nakatayo kayo dyan, wala tayong prayer na ginagawa o naglalakad-lakad po tayo. Hindi po, lagi pong may pagtugon. Lagi pong may pagtugon sa pag nakikinig po tayo ng salita po ng Diyos. Kaya po tanungin po natin ng ating mga sarili, nagagawa po ba natin ang mga pinapagawa ng Diyos para po sa atin, specifically para sa mga kababaihan? Pinapanatili po ba natin ang ating mga credibility? Nagtuturo po ba tayo? Sana. Namumuhay po ba tayo na minamahal ang ating pamilya at namumuhay po ba tayo na makadiyos at banal? Bakit po? Kasi po yung tema po natin ito. Dahil ang pagkakaroon ng matapat na tugon sorry, di po pala tema, no? Yan. Ang pagkakaroon ng matapat na tugon sa ating napapakinggan ay nagdudulot upang tayo'y mamuhay ng makadiyos at maging halimbawa sa iba. Mga kapatid, makinig po tayo ng maingat at gawin po natin ito sa ating pong mga buhay. Tayo po'y mag-pray. Ama, marami pong salamat sa amin pong napag-aralan. Tunay, Panginoon, na sobrang sufficient ang God's Word. Para po kami maging makadiyos. Salamat po, Panginoon, dahil hindi niyo po kami iniwan dito po sa lupa na para pong mga ngapa-ngapa at di namin alam ang dapat gawin bilang mga mananampalataya. Nag-iwan po kayo, Panginoon, ng mga sobrang kailangan po namin ng mga salita mo, ng mga aral sa Biblia, para po kami po'y makapamuhay ng naayon sa inyo pong kalooban. Lord, tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po ang mga kababaihan po namin sa church. Dalangin ko, Lord, na lahat po kami, Panginoon, meron po kaming tugon na ginagawa kapag nakikinig kami ng God's Word. Help us, Lord, na hindi po palampasin ang mga pagkakataon po na ito. Inilingan ko po tayo pong lahat ay tumayo at pumikit. Sigurado po na nangusap po ang salita ng Diyos sa atin. Tumayo po tayong lahat at pumikit. Kayo po at ang Panginoon ang pinakanakakaalam ng pangungusap po sa atin. Baka po ito po ang time na kailangan po nating mag-repent dahil po yung mga napapakinggan po natin, wala na po tayong tugon na ginagawa. O kaya tumutugon naman tayo pero hindi natin nasusunod sa ating pong mga buhay. O kaya ito po ang time na magpasalamat sa Panginoon. Dahil po sa mga bagay na pagkilos niya sa buhay mo ay sa biyaya ng Diyos na reflect mo na sa biyaya niya nagagawa mo na ang mga bagay na ating pinag-aralan. Kayo po ang mga nakakaalam, mga kapatid. Sa ilang stanza of music, tayo po yung mag-pray at pagtapos po si Pastor Abet po para po sa ating pangwakas sa panalangin. Mag-pray po tayo.